Alright, let's go. Let's go. Alright, let's go, go, go. Believe it or not guys at mga kaaro, itong motor na to, first time kong mailabas. Uy, aso. If I'm not mistaken, parang isang taon na to. So sobrang late na tong video na to. So, well, for sure napanood nyo na sa mga ibang vloggers to. But okay lang. Anyway, I will have my own version. Ito yung Scrambler iteration nitong 525 engine. Technically 494 yan, but they call it 525 para kumbaga maibukod doon sa 500 nila, which is a 471cc. Ang ganda niya sa Scrambler guys, like super light. Abangan nyo review nito. Nakita ko na naman yung gusto ko ring isang motor, oh. That's the 450 ng Moto, CF Moto I mean. Whoops, napakagaan nito. Ay, sarap din. Look at that. So since it's our first time ngayon dito, this is more of pinakikiramdaman lang natin how it feels, how it rides. Just like I said before, itong gantong engine ng Vogue na to, napaka smooth niya, sobrang smooth. Sa tunog kulang, ayun oh, iba yung Scrambler type yung kanyang engine o yung kanyang tambucho. If I'm not mistaken, parang dalawang kulay lang meron nito. Sa mga naghahanap pa ng ibang kulay, wala, gray tapos may white tsaka yellow lang dito sa badge nya. Hindi ako makahinga kaya nahirapan akong magsalita guys. Side mirror, I'm not sure kung sa adjustment ko lang, sa setting ko lang parang hindi siya enough para sa akin. If I have this bike, siguro baka magpapalit ako nan. Baka lang parang hindi siya enough para sa akin Sa akin kasi hindi ako fan ng mga nagtutupi-tupi I mean, side mirror is just a very important accessory or part ng motor na para itupi mo, alam mo yun, for safety mo yan oh, ang smooth ng makina. Sarap. Mas smooth na makina talaga. Look at that. Maiksi lang yung ride na to kasi uwi lang natin siya, but originally my plan is para dalhin to sa Pangasinan bukas kung matutuloy ako, pero mukhang hindi pero sobrang smooth niya, Diyos ko. Napakagaan. Alright, ganun lang kadali. Ilang minuto lang nandito na tayo, malapit na tayo sa bahay. Now sa height, I stand 5'4", naka-converse pa ako, so manipis lang yung syempre yung midsole nito, meaning hindi gaanon ka-elevated, so 5'4" definitely is okay. Kung may experience ka na sa pag-big bike, mas mabigat dito, I believe this bike should not be more than 180 if I'm not mistaken when it comes to weight. Pag-usapan natin detalye ng mga parts nito soon, pero ayun na nga, sobrang gaan niya kasi, which is I like about this.
Or in fact, parang medyo bitin ako sa power niya. Medyo bitin ako sa weight nito. Look at that. Sa gaan niya parang overpowered. Masyadong overpowering yung motor. May sobrang power ng 525 para dito. I mean, kung utilization lang naman ng power ng pag-uusapan, of course it's always good to have bike na powerful, no? Power to weight ratio ang pag-uusapan, it's okay. However, if utilization lang ng tunay na power ng motor, parang sobra siya. Pakagaan Alright, so that's for the short ride guys at mga kaaro. Ang smooth niya dalhin, suspension okay. Yan may laro, may maganda laro. Aside from levers, I believe this is all stock. Nagpalit na sila ng brake and clutch levers kasi nito kabilaan na so kumpara sa 500 AC, definitely mas gusto ko to. Kung dati nagandahan na ako sa performance nun, I'm not gonna go for it. I mean, it's impossible na kung pagtatabihin sa performance ngayon pa lang yung dalawa, ito tsaka 500 AC ay pupuntahan ko yun. I mean, it's never gonna happen. Sobrang smooth nito kung ikukumpara doon. You can take my word for it or not. What you can do, visit Vogue na lang para mas maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin, ang pakiramdam na nasa ganitong klaseng motor, para ma-check nyo, para ma-test ninyo how is it really. Kasi iba yung riding experience na nararanasan ko ngayon. Boy oh boy, ang haba. Okay, malabon na tayo guys at mga kaaro. Napakabilis ng biyahe natin. So that's it,